tayo mga Pilipino, hindi man tayo komunista, nire-require tayo na mag-secure ng visa sa maraming bansa. Bakit? Baka hindi ka na bumalik eh. Di ba? Protection ng bansa yun. Inalis nila yung protection. Ano nangyari? Milyon-milyon ngayon ang inchik ditong nakapasok. At ang hindi natin alam, sila na rin na nagsabi, ito si Lacson, may mga People's Liberation Army. Ano yun? Yun yung mga intelligence ng inchik. Di ba? Yung mga pumatay dyan sa Makati, nahulihan ng ID, at ito rin ang natuklasang ginagawa ng mga nagsisipuntahan kunyari sa Amerika para mag-aral. O kaya, journalist kuno. Alam naman ninyo, ang journalist ng China, kontrolado nila yan. Mga kaibigan, inuutusan na maniktik sa mga bansa. Etong bansa natin pinakakawawa sa lahat ng tiniktikan. Hindi na nila kailangan tiktikan. Sinasabi na ng presidente, wala kaming kakayahan eh. Sipin mo yon. Saan ka nakakita ng ganong leader sa buong mundo? Ha? Isinisiwalat ang security. Isinapanganib ang security ng sarili niyang bansa. Saan ka nakakita nun? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kahit daw itong mga kaalyado ng administrasyon, binanatan daw si Presidente Duterte sa kanyang defeatist position. Yung defeatist attitude, alam naman ninyo yung defeatist attitude. Wala na tayong magagawa eh. Wala ka nang gagawin pala eh. Ba't nandiyan ka pa? Di ba? Nasabihin niyang siya'y inutil para imbes na ipagtanggol ang bansa, ang teritoryo ng ating bansa laban sa pagsalakay ng mga inchik. At nagbabala na lalo lamang tayong ibubuli ng China dahil sa kanyang sinabi na yan. Alam nyo, yun ang panganib eh. Yung sinasabing tayo'y walang armas. Ba't mo sinasabi yun? Hindi ba yun kwan yun? National security yun. Manganganib ang bansa mo pag sinabi mo yun. Hindi ba? Ang Vietnam maliit na bansa. Nakita ninyo nung nakipaggera yan, di ba? Mga kaibigan, laking bansa ng gumera sa kanila, Amerika, natalo nila eh. Hindi sila ganyan magsalita. Pero kaya nila tinalo ang Amerika, hindi dahil sa kulang sila sa armas, may armas sila, hindi doon. Nanalo sila sa gera dahil ang marami sa kanila ay nagmamahal sa kanilang bansa. Mga nationalist, ang mga Vietcong, mga kaibigan. Kaya sila nagtagumpay. Saan ka makakakita ng anumang grupo na hindi nagkakaisa magtatagumpay? Kaya natin hinihimok ang ating mga kababayan. Kasi yun lang ang pwede nating magawa. Wala tayong leader na tumitindig na sila ang dapat nagsasabi nitong ating sinasabi. Hindi ba? Sapagkat sila, sinumpaan nila yan eh. Tayo ba sumumpa dyan? Ito ba sinasabi natin dahil sa tayo may sinumpaan? Wala tayong sinusumpaan.
Wala tayong accountability. Pero ginagawa natin ito dahil sa mahal natin ang ating bansa. Sino magmamahal sa bansa natin? Yung incheck? Gagahasain tayo ng incheck. Hindi tayo mamahalin yan. Mga kaibigan, interesado yan sa kanilang pakinabang sa natural resources natin. Unang-una na, yung deposito ng langis natin. Yun nga malampay. May sinasabi ba tong kasalukuyang administrasyon sa malampaya? Wala. Di ba pinagkakitaan na nila Gloria yan? Mga kaibigan, yan naman ngayon, yung ating natural resources dyan sa West Philippine Sea na inaangkin itong mga walang yang ito. Na ang masama, hindi baling mag-angkin yun eh. Ang masama, pumapayag ang ating mga pinuno sa gobyerno at sinasabing sila raw ay inutil. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Sipin ninyo, sasabihin ng isang leader ng bansa na wala tayong kakayahan eh. Hanggang doon lang ba? Kailangan ba may kakayahan kang makipaggera para lamang i-assert mo ang kasarinlan ng bansa? Hindi. Yun na nga, yung sinasabi ni Lacson. Tayo ay isang bansa, Tayo isang bansa na ika nga po ay kasama sa community ng mga bansa sa mundo. And we are all bound by the rule of law. Merong batas yan, mga kaibigan. At ang sa ating sitwasyon, isipin ninyo, yung mga bansa na malalakit maliliit, nagsasama-sama para sa kapakanan ng ating bansa at ng ating mamamayan, baliktad eh. Yung ating mismong gobyerno ang ayaw mag-assert ng ating pong kasarinlan. Mga kaibigan, baliktad eh. So, yan po. Ang hirap kasi dito sa mga senador, too late the hero kayo eh. Kung talagang totohanan niya mga paninindigan ninyo at kayo ay naninindigan para sa bansa natin at sa ating mamamayan, gusto nyong magpanggap na nationalist, tumindig na kayo ngayon. Manindigan na kayo. Diba? Himukin ninyo. Kayo yung leader eh. Himukin ninyo ang ating mga kababayan na tayo'y magkaisa. Hindi ba? Manindigan tayo laban sa China. At pag yan, nakita yan ng mga bansa, malalakit, maliliit, na kumikilala sa ating karapatan sa pagmamayari sa mga teritoryong sinakop ng China, mga kaibigan, lalo nila siguro tayong ipaglalaban. Lalo silang maninindigan para sa atin. Pero kung nakikita nilang ganyan, katulad yan, mga federalismo, wag nyo, pinababayaan ninyo na
mga pipitsuging senador, napasok kayo dyan sa Senado, papayag kayo maging sagwil sila? Ha? Ika nga po, para sa panig ng bansang Pilipinas, sila ang mga kinatawan ng China sa Senado sa pamamagitan ng nakaupong administrasyon ngayon. Pumapayag kayo eh. Kaya kayo ay kasamang mananagot sa sambayan ng Pilipino pagdating ng araw. Pagsisingilin na kayo at tutuusin na kayo. Kung kami lang nasa pwesto ninyo, di nagawa na namin yan. Kung ito ngang wala kami sa pwesto at hindi naman kami ang dapat na unang nagsasalita sa front line, kayo dapat yun dahil kayo ang mga merong pananagutan, merong mandato ng sambayan ng Pilipino. Hindi nyo magawa eh. Inutil kayo. Mga kaibigan, ayaw nyo pang aminin, matagal na kayong inutil. Sabi ko nga sa inyo, inuunti-unti nga tayo eh. Hindi pa kayo kumilos. Ang dami nyong ginawang investigasyon. Ano nangyari? Inimbestigahan nyo yung pastillas, may nangyari ba? Yung pastillas, wala yun. Yun kumbaga katakawan lang ng mga hayop na yan sa immigration. Yan sila pisngi. Ha? Mga magnanakaw lang yan. Wala yan. Walang pagmamahal sa bansa yan. Ang iniisip lang ng mga demonyong yan, pera, dyan sa immigration. Mga kaibigan. Kayo, senador kayo ng bayan, ah. Senador kayo ng Republika ng Pilipinas. Inimbestigahan ninyo yun. Saan nyo tinoon? Dinivert nyo eh. Ha? Diversionary tactic yung investigasyon nyo. Nag-imbestiga kayo sa corruption lang. Pero ang pinakamatindi ron, alin? Yung visa upon arrival. Ni wala man lang kayong ginawa. Wala man lang resolusyon para ipanawagan sa administrasyon na bawiin ninyo yan. Meron ba kayong ganong ginawa? Wala. Kaya nakapasok dito na nakapasok pagka may pogo, yan, gano'n. Tapatan na tayo. Marami sa inyo nakinabang sa mga nagpapatakbo ng pogo. Sino ba nagpapatakbo ng pogo? Pinakamalaking pogo. Hindi ba yung inimbestigahan ninyo sa pagnanakaw ng pera sa Bangladesh, si Kim Wong, ang nasa likod ng malaking pogo dito sa Pilipinas? Inimbestigahan nyo rin yun eh. Doon sa ninakaw na pera sa Bangladesh eh. Siya ang lumilitaw na mastermind doon eh. Hindi ba binaliktad nyo pa? Ginawa nyo pang dakila siya. Siya pa naging dakila. Isipin ninyo yan. At ang ipinakulong nila yung manager lang ng bangko. Inabsuelto lahat ng mga naghati-hati doon sa pera. Lalo na si Kimong, yung pinaka-principal na siya ring nasa likod ng mga pogo ngayon. Nagkukunyari pa kayo eh. Yan ang napala ninyo. Hindi ninyo alam, mawawalan kayo ng sarili ninyong bansa. Dadating din ang oras. Kaya alam, marami na kayong ipinahamak. Hindi ba? Siyempre, inimbestigahan yung katiwalian sa immigration. Ang pinakamalaking kalokohan, yung visa upon arrival. Sipin mo yun. Visa upon arrival, tourist. Pagpasok dito, pwedeng magtrabaho. Illegal. May nahuli ba? Wala. Dito na lang kukunin pag nagtatrabaho na.
Oh, yung iba, TNT pa. Isipin mo, binibigyan ng working permit ng Department of Labor. Ini-issuehan ng visa na pwedeng magtrabaho ng immigration. Pag nandito na, nakapasok bilang turista, magagawa mo ba yan sa kanilang bansa? Oh, nung una, di ba niloloko pa tayo? Merong mga Pilipino ron sa China nagtatrabaho ron kaya mabait sila sa China. Yung mga Pilipino ron. Yung mga Pilipino ron, pumunta ron ng legal ang dokumento. Kung nagtatrabaho karamihan doon, teacher at saka mga entertainer. Legal silang pumasok doon, di naman illegal At yung trabaho nila ron, di naman sugalan na illegal. Legal ang trabaho nila ron, legitimate ang kanilang pagtatrabaho doon. Oh, mga kaibigan, dito, illegal. Tapos pag Pilipino ka, taga-Amerika ka, dahil lang dito kay Bato de la Rosa, na tinanggalan ng visa ng Amerika, abay ipinagpalit na ang kapakanan ng sarili niyang mga mamamayan na naninirahan din sa Amerika. Oh, hindi ba? Pagka Pilipino, kailangan Philippine passport. Pag walang Philippine passport, hindi pwede. Anong yun? Anong kalukuhan yun? May kumwestiyon ba sa inyo? Oh, bakit ginagawa yun? Katulad na sinasabi ni Gordon. Gusto niya paligayahin ang China ni Presidente Duterte. Gusto niya maging maligaya mga inchik dito. Pati si Xi Jinping. Mga kaibigan, may ginawa ba kayo? Wala kayong ginawa Ngayon lang kayo nagsisipagsalitaan Kung wala pang iilan na tumitindig, di ba kayo nahihiya doon sa mga bata na nagpunta doon sa West Philippine Sea para i-assert ang ating sovereignty? Mga kabataan, babae pa. Mga kaibigan, yun dapat ginagawa ng mga nasa gobyerno na hindi ginawa ng mga bata upang ipakita nila na may mga Pilipinong hindi papayag, mga kaibigan, na basta na lamang aangkinin ang ating mga teritoryo at babastusin tayo, sasalaulain tayo. Hindi ba? Alam nyo, sa totoo lang napakahirap maging Pilipino. Napakahirap na. Yun ang nangyari sa atin sa loob ng nakalipas na 4 na taon. Naging napakahirap na maging isa kang Pilipino. Mga kaibigan, sipin mo, wala kang mukhang maiharap kahit kanino. Kahit kaninong bansa. Sinira nila ang dignidad ng isang Pilipino, ng bawat Pilipino. Binaboy tayo sa loob ng 4 na taong nakalipas. Mga kaibigan, binaboy ang ating pagkamamamayan at ang ating mga pagkatao. Yan po ang katotohanan mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!
Alam nyo, sa totoo lang wala naman. May hangganan ng kakayahan din natin, di ba? Pero sila, malalawak ang kakayahan nila, mga senador. Di ba? Na wala naman nagawa. Kasi natatakot sila na mawawalan sila ng pakinabang. Sarili lang nila, iniintindi nila Kunyari lang yan, mga salita. Wala nang naniniwala Discredited na ang lahat ng nasa gobyerno ngayon. Sa totoo lang, sa buong mundo, merong balita kong ulo lang yung nabasa ko Wala na Ang kredibilidad ng mga gobyerno ngayon sa mundo, wala na Di ba tayo mga Pilipino, sanay tayong magtiis Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang swerte ng administrasyong ito. Bakit Kasi ang mga Pilipino, nasubok na yan Sa maraming pagkakataon Hanggat merong naiulam kahit na ulo na lang ng tuyo, hindi niya bibitawan yun. Yung ulo ng tuyo. Ipagpapalit niya yun sa kanyang kalayaan, katulad ngayon. Makain pa ng tuyo ulo ng tuyo. Hindi niya ipagpapalit yun para ipagtanggol niya ang kasarinlan ng kanyang bansa. Hindi niya iniisip yung ibubunga nitong kabuktutan ng inchik dito sa Pilipinas na gustong gawin na pinapayagan ng kasalukuyang administrasyon at ipinauubaya na lang sa atin. Sabi ko nga, we are on our own. Wala na Hindi na tayo pwedeng ipagtanggol ng gobyerno. Pinagtapat na nga Ano pa asahan natin dyan? Tayo na lamang, mga Pilipino, sa ating sarili, ang pwedeng manindigan, magsalita. Baka sakaling yon ang paraan para pakinggan tayo ng nakaupo sa gobyerno. Hindi na sila nakikinig. Bakit? Kasi watak tayo. Kasi divided tayo. Hindi nila kailangan pakinggan ang tunay na opinyon. Hindi nila kailangan, naniniwala sila na hindi nila kailangan ang anumang pagsisiwalat ng damdamin ng isang Pilipino. Hindi nila kailangan yan. Bakit? Walang mangyayari. Alam nila Kahit nga aminin, walang mangyayari, di ba? Kaya napakaswerte ng administrasyong ito. Dahil sa mga Pilipino na ultimong ulo ng tuyo ay hindi kayang bitawan para ipagpalit sa kanyang dignidad bilang isang Pilipino. Sino pa rito may dangal na Pilipino? Sabihin nyo nga sa akin. Ultimo mga jeepney driver, inalisan na ng dangal yan lahat. Wala na. Wala na tayong natitirang dangal. Ang hirap makiharap ngayon sa ibang mga ibang mamamayan ng ibang bansa. Sipin ninyo, ano yung pagmamalaki mo bilang isang Pilipino? Hindi ka tulad nung araw, may pagmamalaki mong Pilipino ka talaga. Hindi ba? Kahit patay gutom ka, pwede mo ipagmalaking Pilipino ka. Sapagkat ang mga Pilipino nung araw ay marunong magtanggol sa kanyang bayan. Marunong magmahal sa kanyang bayan. Ngayon, wala na yan Mga kaibigan, diyan swerte itong administrasyon. Alin, yung federalismo, kung matuloy yan, mga kaibigan, hindi na kasalanan nitong mga nagtutulak yan. Kasalanan na yan nating mga mamamayan. Kasi, hindi na tayo gumagalaw. Di ba? Wala na tayong ginagawa. Pero kung ang mamamayan malakas yan, hindi tayo divided,
Kaya hinihimok natin magkaisa tayo. Yun lang ang tanging paraan. Para sila magbago ng kanilang pasya sa kanilang mga pinaggagawa. Mga kaibigan, sino matatakot sa atin? Sinong re-respeto sa atin? In-check? Nasaan mo? Alam na nila eh. Sipin mo, mismong presidente nagsasabi, wala siyang, inutil siya. Tayo, magre-reflect sa atin yun, yung respeto, yung dignidad nating mga Pilipino, nasa na? Di ba? Lahat yun, ipinlas niya sa inodoro eh. Mga kaibigan eh. Para lamang sa kapakanan ng inchik eh. Yan ba? Gusto mo maging klase ng pagkatao mo bilang isang Pilipino? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sierra Charles de Guzman. Example lang sa mga gumawa ng motorcycle, binaboy ng mga nakapwesto. Inalis ang tamang pag-iingat ng rider. DOH nga, iba sinasabi dato sa sinasabi ng mga direktor ng ospital. Sana yung mga umiimbento ng mga kapahamakan sa publiko, sila muna ang ganun ang gawin nilang routine araw-araw, di ba? O pagka naka-isang buwan sila nang hindi sila na aksidente, papasok sa yung MMDA, di ba? Sila pag ganunin mo. Mga kaibigan, kayo pala ayaw niyo na may na-aksidente, kayo na mag-drive ng bus, di ba? Doon sa lane na pinadadaanan ninyo na nasa gitna, ha? Mga kaibigan, pati sa motor, magmotor kayo, yung mga nagpapatupad niyan, sumakay kayo ng motor. Gawin niyo isang buwan bago niyo ipasubok sa mga motorista. Victorino Guevara Sotelo. Si Arthur Bas Fernandez. 18 years pataas daw. Years old receive ng 10,000 Hong Kong dollars. Apply sa bangko, then bigay schedule, just wait, then ayos na lahat. Meron from Hong Kong. Sipin ninyo rin Sa Japan ako dami. Orlando Serrano. Sa Amerika ngayon, di ba meron? Panibago na naman. Mga kaibigan. Dito, meron na naman. Pangako. Hindi natin alam kailan magkakatotoo. Mga kaibigan, Alvin Samson. Kahit ako magmumura sa kabugukan na mga kapalpakan ng mga inutil sa gobyerno. Norma Gobrin, Gloria Latorre, Baste Sebastian, siyempre si Mirna Guillermo ng Chicago, binabati po natin, at si Roxanne Rankin ng Florida, mga kaibigan. Emiliano Aquino, mga kababayan, may sakit na iba na kakalat pa sa Pilipinas, sakit na inutil. Ang nagdala, Panginoon, ng nasa judiciary, legislative, executive, lahat ng namumuno sa gobyerno. Gawin niyo na ang gusto niyong gawin. Kasi lahat naman niya may katapusan eh. Hindi ho kayo mabubuhay pare-pareho ng 100 taon. Ang hindi lang natin alam kung kailan. Sabi nga, bahala na tadhana, di ba? Sapagkat ang tadhana ay laging merong lihim na paraan ng paghihiganti. Tayo, wala tayong karapatan dyan na maghiganti. AP General, mahiya kayo sa mga bata. Mana kayo kay Digong. Sabi ni Rolando Andres. Anita Toledo Almerido, Ed Yumul Casquejo, Dandelo Quiroga, Diana Sayas Quirante,
Tama lang yung sinabi ni Lea Salonga, mahirap mahalin ang Pilipinas. Nakakatakot na at saan ka nakarinig na ang presidente na nagmumura at basto sa babae. Taga Winnipeg, Canada, si Diana Sayas Quirante. Inutil talaga ang gobyerno. Sabi ni Oliver Ferrer. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Teddy Boy! Loksin! Sa'yo